Hindi magkaibigan at nagkakilala lang sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakarang eleksyon. Iyan ang revelasyon ni Vice President Sara Duterte kamakailan. Never again naman daw na makikipag-tandem si VP Sara sa mga Marcos. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Hindi kami magkaibigan. Unang-una. Yan ang diretsahang tugon ni Vice President Sara Duterte nang siya ay tanungin kung nag-uusap pa ba sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga kasalukuyang nangyayari sa politika. Ang totoo ani VP Sara ay nagkakilala at nagkausap lang sila ni Marcos Jr. noong naging magka-running mate na sila noong 2022 national elections. Bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during cafe dahil sa trabaho noon. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Dagdag pa ni Vice President Sara na hindi na sila nag-uusap ni Marcos Jr. simula noong magbitiw siya bilang kalihim ng Department of Education. Naitanong naman sa bise kung siya ba ay nagsisisi na siya ay umanib sa Uniteam at naging running mate ang Pangulo. Ito ang naging kanyang sagot. Medyo mahaba kasi yan sa sit-down. Pero matatandaan na sa selebrasyon ng 39th anniversary of the Feast of the Passover ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, humingi ng tawad ang bise sa mga taga-KOJC dahil sa paghingi niya ng suporta para kay Marcos Jr. Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Never again naman ang sagot ni Vice President Duterte sa tanong na kung makikipag-tandem pa siya sa mga Marcos. Pero sa tingin kaya ni Vice President Duterte ay may kumpas ni Marcos Jr. ang mga ginagawa ng Kamara laban sa kanya? Mami, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko niya. Sa papalapit naman na 2025 midterm elections, hindi tatakbo si VP Sara at siya ay magpapahinga. Pero may plano na kaya ang pangalawang Pangulo sa 2028 elections? Magsasabi ako, matatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.